Magandang araw mga bata! Unang araw, pagiging tapat sa pamilya at pakikipag-ugnayan sa iba. Ano ang nararamdaman mo kapag nagsabi ng totoo ang iyong kapatid o kaibigan? Paano naman kapag nagsinungaling sila? Bakit mahalaga ang pagiging tapat sa loob ng pamilya? Ang basong nabasag. Isang araw, naglalaro si Lisa sa sala. Sa sobrang saya niya, aksidenteng nabasag niya ang baso ng nanay niya. Natakot siya na baka pagalitan, pero agad niyang nilapitan ang kanyang nanay at nagsabi, "Nanay, pasensya na po. Nabasag ko po ang baso." Ngumiti ang nanay ni Liza at sinabing, "Mahalaga ang iyong katapatan. Mas mabuti nang nagsasabi ng totoo kaysa magsinungaling." Dahil doon, lalo siyang minahal at pinagkatiwalaan ng kanyang nanay. Kinabukasan, nang ikwento niya ito sa kanyang mga kaklase, hinangaan siya ng mga ito. Natutuhan nila na ang pagiging tapat ay nakapagpapalakas ng tiwala hindi lang sa pamilya kundi pati na rin sa pakikipag-kaibigan. Sino ang batang nakabasag ng baso? Bakit nabasag ang baso? Ano ang ginawa ni Lisa nang mabasag ang baso? Ano ang aral ng kuwento? Ang pagiging tapat ay mahalaga sa loob ng pamilya dahil ito ay nagdudulot ng tiwala, pagmamahalan at maayos na samahan. Ano ang kahulugan ng pagiging tapat? Ang pagsasabi ng totoo at paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Hindi pagtatago ng katotohanan, hindi pagsisinungaling, at pagsunod sa mga atituntunin sa bahay. Mga positibong dulot ng pagiging tapat sa pamilya. Una, nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Lumalakas ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naiiwasan ang away at sama ng loob. Natututo ang bawat isa ng magandang asal na dadalhin sa pakikipag-kapwa. Pag-uugnay sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag tapat ka sa pamilya, natututo kang maging tapat din sa iyong mga kaklase, guro, at kaibigan. Nakakakuha ka ng respeto mula sa iba. At mas nagiging madali ang pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan. Gawin natin. Basahin ang mga sitwasyon. Sabihin kung paano mo maipapakita ang pagiging tapat. Nabasag mo ang bintana dahil sa iyong paglalaro. Ano ang gagawin mo?
May nakitang laruan sa silid-aralan na hindi iyo. Ano ang gagawin mo? Nakapulot ka ng pitakang may lamang pera. Ano ang gagawin mo? Gawin natin. Isulat kung tama o mali. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tapat? Ano ang dulot ng pagiging tapat sa pamilya? Kanino muna natututunan ang pagiging tapat? Ano ang nagiging bunga ng pagiging tapat sa pakikipagkaibigan? Kung may nagawang mali, ano ang dapat gawin? Laging tandaan, ang natututuhang katapatan sa pamilya ay nagiging daan upang mas maging mabuti at totoo tayo sa pakikitungo sa ibang tao. Ang tapat na tao ay ginagalang, minamahal at pinagtitiwalaan ng lahat. Ikalawang araw, katapatan sa pamilya bilang gabay sa pakikipag-kapwa. Ano ang nararamdaman mo kapag laging nagsasabi ng totoo ang iyong kapatid? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi tayo tapat sa pamilya at sa kaibigan? Natututunan natin sa pamilya ang mga asal na dinadala natin sa pakikipag-kapwa. Ang katapatan ay ang pagsasabi ng totoo at paggawa ng tama. Kapag tapat tayo sa pamilya, natututo tayong maging tapat din sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang katapatan ay nagbubunga ng tiwala at respeto. Kaya nagiging magaan ang pakikitungo sa kapwa. Mga positibong epekto ng katapatan. Una, nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Pangalawa, nagiging malapit at masaya ang ugnayan. Pangatlo, natututo ang bata ng mabuting asal na nagiging gabay sa pakikipagkapwa. Pang-apat, nagkakaroon ng respeto mula sa iba. At nagiging mas madali ang pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan. Gawin natin. Basahin ang mga sitwasyon. Sabihin kung paano mo maipapakita ang pagiging tapat. Nahulog ng kaklase mo ang kanyang pera. Ano ang gagawin mo? Nasira ang lapis na hiniram mo. Ano ang gagawin mo? Hindi mo alam ang sagot sa iyong pagsusulit. Ano ang gagawin mo? Ang katapatan sa pamilya ay gabay sa ating pakikipagkapwa. Kapag natuto tayong maging tapat sa tahanan, natututo rin tayong maging tapat sa mga kaibigan, kaklase, at ibang tao.
Ang pagiging tapat ay nakapagbubunga ng tiwala, respeto at maayos na ugnayan sa lahat ng ating nakakasama. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Buuin ang mga pangungusap. Ang pagiging patlang sa pamilya ay mahalaga upang magkaroon ng tiwala. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng patlang mula sa iba. Kung tapat ka, mas madali kang magkaroon ng patlang. Ang natututunan mong katapatan sa pamilya ay nadadala mo sa pakikisalamuha sa patlang. Ang pagiging tapat ay nagiging gabay sa pagkakaroon ng patlang na ugnayan. Laging tandaan, ang pagiging tapat ay nakapagbubunga ng tiwala, respeto at maayos na ugnayan sa lahat ng ating nakakasama. Kapag natututo tayong maging tapat sa tahanan, natututo rin tayong maging tapat sa mga kaibigan, kaklase, at ibang tao. Ikatlong araw, katapatan sa pamilya bilang gabay sa pakikipag-kapwa. Sino ang unang nagtuturo sa iyo ng katapatan? Ano ang mangyayari kung ang isang tao ay hindi marunong maging tapat? Si Marco at ang nawalang lapis. Isang araw, nawala ng lapis si Juan sa klase. Nakita ito ni Marco at itinago sa kanyang bag. Hindi siya nagsabi ng totoo kahit tinanong ng guro. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Naalala niya ang payo ng kanyang nanay. Anak, ang pagiging tapat ay nagpapakita ng mabuting asal at respeto sa iba. Kinabukasan, binalik niya ang lapis kay Juan at nagsabi ng, "Pasensya na, itinago ko ang lapis mo. Hindi na mauulit." Ngumiti si Juan at pinatawad siya. Mula noon, natutunan ni Marco na ang hindi pagiging tapat ay nakakasira ng tiwala. Ngunit ang pag-amin at pagiging tapat ay nagdudulot ng maayos na ugnayan at bagong pagkakaibigan. Sino ang batang hindi naging tapat? Anong bagay ang nawala kay Juan? Kung ikaw si Marco, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Ang katapatan sa pamilya ay mahalagang pundasyon ng mabuting pakikipag-ugnayan. Kapag natuto tayong maging tapat sa ating magulang at kapatid, natututo rin tayong maging tapat sa mga kaklase, kaibigan at iba pang tao. Bakit mahalaga ang katapatan? Nagdudulot ito ng tiwala sa isa't isa.
Nagiging matibay ang samahan sa pamilya at sa mga kaibigan. Nagkakaroon ng respeto mula sa ibang tao. Nakakatulong upang makabuo ng magandang relasyon sa kapwa. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Buuin ang mga pangungusap. Ang pagiging patlang ay nagdudulot ng tiwala. Ang natutunan mong katapatan sa pamilya ay nagiging patlang sa pakikitungo sa iba. Ang taong tapat ay nagkakaroon ng patlang mula sa kapwa. Ang katapatan ay nakatutulong sa pagbuo ng patlang na samahan. Ang pagiging tapat ay nagsisimula sa patlang. Laging tandaan, ang katapatan sa pamilya ay nagsisilbing gabay sa pakikipagkapwa. Kapag natutunan nating maging tapat sa ating pamilya, mas nagiging madali rin tayong pagkatiwalaan at respetuhin ng iba. Ikaapat na araw, katapatan sa pamilya at sa pakikipagkapwa. Ano ang ginagawa mo kapag may sobra ang sukli na ibinigay sa iyo ng tindera? Paano mo pinapakita ang pagiging tapat sa iyong kapatid o magulang? Bakit mahalaga ang pagiging tapat sa pakikitungo sa kapwa? Ang katapatan ay ang pagsasabi at paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Sa pamilya natin, unang natututunan ang katapatan at ito ay dapat isinasakilos sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Narito ang ilang mga paraan ng katapatan sa pakikipag-ugnayan. Pagbabalik ng gamit na hindi iyo. Pag-amin sa nagawang pagkakamali. Hindi pagtatago ng katotohanan. Pagpapakita ng pagiging patas sa laro o gawain. At pagtupad sa iyong mga pangako. Mga epekto ng katapatan. Nagkakaroon ng tiwala. Nagtatatag ng respeto. Nagiging magaan ang pakikipag-ugnayan. Nagiging mas matibay ang samahan ng pamilya, kaibigan, at ng kaklase. Basahin natin ang tulang katapatan. Sa pamilya, unang natututunan, pagsasabi ng totoo sa bawat sandalit panahon. Katapatan ay gabay sa pakikipagkapwa, nagbibigay tiwala, respeto at tuwa. Kung tapat ka, ugnayan ay magaan, kaibigan at kapwa ay iyong kakamtan. Pag-ibig at tiwalay sa iyo'y ilalaan. Katapatan ang daan sa buhay na payapat may unawaan.
Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng katapatan? Ano ang dapat gawin kung nakabasag ka ng gamit? Ano ang bunga ng pagiging tapat? Kanino unang natututunan ang pagiging tapat? Paano ka makakakilos ng tapat? Laging tandaan, ang pagiging tapat ay nagdudulot ng tiwala, respeto at maayos na ugnayan. Sa pamamagitan ng simpleng pagsasabuhay ng katapatan, mas nagiging magaan at masaya ang samahan sa pamilya, paaralan at komunidad. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!